Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning mga kapatid, mga kapananampalataya, mga kaibigan at mga kababayan. Tayo po ay muling mag-aaral sa salita ng Diyos. Dito po sa series of study, pang number 18 po ito. Dito po sa Crossroads Global Mission. So ito po ay bahagi po ng aking pong mission bilang missionary of this mission, the Crossroads Global Mission. At kapartner po dito ang Crossroads School of Theology ng inyo pong abang lingkod, ang siyang President and CEO ng naturang nasabing school. And it is a purely theological study, ecclesiastical law, at ito po ay naka-registered both sa SEC at ito po ay naka-endorse sa Commission on Higher Education. Kaya sa mga interesado din pong mag-aral nito by classroom or by distance learning through e-learning, through the social media, pwede rin po natin gawin through Zoom. At ito po ay amin na pong na gagawa since 2011. So, yun po. At ang mission naman po ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay nag-start po ito last year. Na-register din po ang Crossroads Global Mission sa SEC. Okay, so yun po. At ngayon po ay patuloy nating gawin ang pag-aaral at nagagawa po natin ng twice a week ang series of study dahil po sa nandito lang po tayo sa bahay, naka-lockdown. And I'm praying na kung maging malaya na rin po tayo sa pag-travel for missionary journey. And I hope na every twice a week pa rin natin magagawa ito. Okay, so nandito na po tayo mga kapatid. Napakaganda po yung ating pag-uusapan, pag-aaralan ngayon. Ang topic po ay the 7 natures of man. The 7 natures of man. So ating pong babasahin ang talata mga kapatid, the main text or scriptures na ating pong babasahin dito po sa lesson na ito. 2 Thessalonians chapter 5 verse 23. In NIV version, ganito pong sinasabi, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. 1 Thessalonians. Okay? The Bible says, "May God himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." Then in verse 24, "The one who calls you is faithful, and He will do it." So ito po mga kapatid, ang scriptures na pinaka-main text po natin dito sa ating pag-aaral. At tayo lamang po ay makinig at tayo po ay mag-study. Sana po ay samahan po ninyo ako hanggang sa tapos po natin ang oras na ito sa ating pong pag-aaral. At sa mga gusto pong mag-comments, mag-like, so you're freely to do it in yourself, mga kapatid. At yan po ay pinapasalamatan po natin. Hindi lang ako makapag-shout out sa inyo dahil focus po tayo sa pag-aaral. So, manalangin po tayo sa ating Panginoon Diyos para tayo ay kanyang gabayan sa ating pag-aaral, dahil we can do nothing without Him, the Spirit of God, to teach us and to give us wisdom and knowledge and understanding
to hear the Word of God. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat Ama sa iyong kabutihan mo po sa amin sa araw na ito, Lord. Kami po'y lubos nagpapasalamat na binigyan mo kami ng isa pang pagkakataon, Lord, na makapag-aral habang kami ay nabubuhay, habang kami ay narito pa po, Panginoon Diyos, sa lupa, na nakikibaka, Panginoon, sa sitwasyon ng aming buhay dito po sa mundong ito. Pagpalain mo ang bawat isa na matutunan namin ang iyong mga salita batay sa iyong mga salita in the Bible, in the Scriptures. Lord, pagpalain mo po itong aming pag-aaral. Ito'y patungkol po sa mismo sa aming buhay bilang kami ay tao. So pagpalain mo, Panginoon, ipaunawon po sa amin ang mga bagay nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ulitin ko po mga kapatid ang Scriptures. And 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. So dito po mga kapatid, sa talatang ito po ay tungkol sa ating pagkatao. Dito po binanggit ng Diyos sa pamagitan po ni Apostol Pablo ang buong katauhan o buong pagkatao ng isang nilalang. At dito po ay mayroong tatlong bahagi o parte po sa isang tao. Ang una po ay the spirit. Ang pangalawa ay the soul, yung ating kaluluwa. At ang pangatlo ay ang ating katawan, the body. Spirit, soul, and body. So, ito pong spirit na narito po sa atin, na ito po'y binanggit din po mga kapatid, the human spirit, okay, na binigay ng Diyos, yung kanyang hininga nung nilikha niya ang tao according to Book of Genesis, nung hiningan po ang kanyang ginawang tao sa pamagitan ng alabok, nang hiningan niya ng kanyang hininga, and that's the Spirit of God. Kaya nagkaroon ng human spirit ang tao, naging buhay, at tinawag siyang kaluluwa. So the Spirit, that's a part of a man by which he is capable of God's consciousness and communion with God. Yung po yung spirit ng tao mga kapatid. Siya po yung capable of God's consciousness tungkol sa pagka-Diyos. Hindi po yung ating kaluluwa. Hindi po yung ating katawan na nakipag-communion sa Diyos, kundi ang ating spirit. Our human spirit. So siya po yun mga kapatid. Yun po yung bahagi niya of God's consciousness, capable po siya of God's consciousness and communion with God. Now, patungkol naman po sa pangalawang bahagi ng ating pagkatao ay yung ating kaluluwa, our soul. Soul is the part of man by which he is capable of self-consciousness. Doon naman po siya capable sa self-consciousness, sa sarili niyang consciousness. Okay? Ano po yon? And that is the five senses. Feeling, seeing, sense of hearing, tasting, and touching. So, yun po yung soul. Yun po yung tinatawag na kaluluwa. Okay? Then, ang pangatlo pong bahagi ng pagkatao o sa ating katauhan bilang tao is the body. Ito po yung ating flesh, our body.
So, the body is the part of man by which he is capable through his senses to have world consciousness or physical consciousness. Yun man po ang katawan. Capable po siya dahil sa kanyang senses patungkol dito sa world consciousness or the physical consciousness. So yun po mga kapatid, ang bahagi ng tao, may kanya-kanya pong kanyang gampanin o kanyang nagagawa, no? Okay? Spirit for God's consciousness and communion with God. Ang soul ay capable siya sa self-consciousness, and that is our five senses. Kaya alam natin kung ano yung ating natitikman, ano yung ating nafe-feel, ano yung ating naririnig, yung ating pong nahihipo o na titikman, no? And that's the five senses. And the body, ito naman po mga kapatid ko, ay ang tungkol sa world consciousness and physical consciousness. Kaya ito po mga kapatid, ang bahagi ng tao. Man composed of body, soul, and spirit. Or man composed of spirit, soul, and body. According to the scriptures, mga kapatid. So, this man's entire being, yung body, soul, and spirit ng tao, ito'y nangangailangan po ng salvation, kaligtasan, mga kapatid. Bakit po? Bakit po siya ay nangangailangan ng kaligtasan? Sa aling kaligtasan po ito, mga kapatid? Okay? So, ito po ay kaligtasan tungkol po, mga kapatid ko, sa tinatawag na second death. And that is the eternal damnation or the eternal fire, or yung sinasabing the lake of fire. Okay? So, bakit po? Dahil sa kasalanan ng tao. So, since man's entire being, the body, the soul, and the spirit, was affected by the fall of man into sin. Nung nagkasala po ang tao, mga kapatid ko, ang entire being po ng tao, the body, soul, and spirit, ito po ay nagkasala at kailangan niya ng kaligtasan. His entire being must to be saved. Okay? Na kailangan po ang kaligtasan, hindi lang po yung physical na kaligtasan, mga kapatid. Yung katawan natin kapag nagkasakit, ay lalo po itong ating hinaharap na virus, so ang ating physical health, okay, na kailangan siyang masave, kailangan siyang maligtas, no, mga kapatid. Okay, yun po siya. Pero ito po ay the entire being ng tao, mga kapatid. Yung kanyang spirit, soul, and body. Kaya ito po ay nagsimula nung magkasala na ang tao. Nung magkasala na po ang tao. Ang una pong nagkasala, yung ating mismong fourth parents na ating nababasa, mga kapatid, in the book of Genesis, yung unang nilikha ng Diyos na tao. At sa pamagitan po ni Adan at ni Eva, ito po ay nag-multiply, nag-replenish sa buong daigdig, mga kapatid. Isang lahi lang po ng pasimula, mga kapatid, ang tao. At dahil po sa kasalanan ni Adan at ni Eva, lahat na po ng tao ay nagkasala.
Okay? Lahat ng tao na po ay nagkasala. Kaya yun po yung sinasabi ng Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." At ang sabi din po ng Romans chapter 3 verse 10, "As it is written, there is none righteous, no, not one." Wala pong isang matuwid, ni isa wala po, mga kapatid. So ito po yung naging kalagayan ng tao noong nagkasala na po ang tao sa Diyos. Na samantala, mga kapatid ko, na ang tao, according to the book of Genesis, chapter 1, verse 27, nilikha ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang pagiging righteous, pagiging holy. Okay? Yung po, mga kapatid, ang tao. Pero dahil po siya'y nagkasala sa Diyos, dahil tinukso ito ni Satan, nung magkasala na po, mga kapatid ko, naapektuhan po ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu, human spirit, at yung kanyang katawan. Okay? So, dito, nagsimula na mangyayari ang sinasabi po ng banal na kasulatan, ang tungkol po sa 7 nature of man. Doon po, mga kapatid ko, nangyari itong 7 natures of man, na samantalang nung una, isang nature lang ang tao, mga kapatid. Pero dahil sa kasalanan, ito na po, mga kapatid ko, na siyang itinuturo ng mga apostol, ng mga propeta, tungkol po, mga kapatid, tungkol sa ating buhay, sa ating pagkatao. Okay? Kaya, ang sabi ng scriptures na ating binasa kanina, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, "Be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Ano po yung ipipreserve natin, mga kapatid, na blameless? With spot and wrinkle? Ibig sabihin, dapat malinis, righteous, matuwid, mga kapatid, ang ating pagkatao, our soul, spirit, and body, sa pagdating ng ating Panginoon, dahil nga po sa ating kasalanan. Okay? Yung ating spirit, yung ating soul, yung ating body, affected po yun. The entire being of human. Dahil dito po sa kasalanan, mga kapatid. Kaya ito po yung sinasabi ni Pablo na i-preserve po ninyo sa pagbabalik ng ating Panginoon. So, sa aling parte o sa aling bagay na tayo dapat ay maging blameless sa pagbabalik ng ating Panginoon, ng ating pong pagkatao ay isang makasalanan. So dito po, mga kapatid, itinuturo po ng banal na kasulatan kung paano po tayo maging blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Okay? So dito po papasok, mga kapatid, yung 7 nature of man na ito'y inirevealed ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pag-aaral at pagtuturo ng mga lingkod ng Diyos in the Bible. Okay? Si Apostol Pablo at ang mga apostoles, itinuturo kung paano po mangyari na ma-preserve blameless ang ating pong
buhay bilang tao sa pagbabalik ng ating Panginoon. So, ganito po. The seven nature of man. Unang-una po na nature, ito po yung tinatawag sa Bible, the old man. Or sinasabing natural man. Pag sinabi pong old man, a natural man, ito po yung nilikha ng Diyos na may body, soul, and spirit na nagkasala. Okay? Na nagkasala, mga kapatid. So, atin pong mapag-aralan yan in Galatians chapter 5, verse 19 to 21, Ephesians chapter 2, verse 1 and 2, at iba pang mga talata, tungkol dito po sa old man or natural man. Ang pangalawa pong nature, mga kapatid, matapos po itong old man or natural man, yung pong sinasabing repented man. Repented man. Isang taong nagsisisi sa kasalanan. Natin po ding mabigyan ng pag-aaral yan sa Book of Acts chapter 17, Book of Romans chapter 7, at doon po natin mapag-aralan, mga kapatid, tungkol po sa repented man. Ito po yung pangalawang nature ng tao, mga kapatid. Ang pangatlong nature ng tao, ito po yung tinatawag na grafted man or born again man. Ating mabasa po yan sa John chapter 3 verse 3 to 5, Colossians chapter 1 verse 27, Colossians chapter 3 verse 9 to 10, Romans chapter 14 verse 17, and 2 Corinthians chapter 5 verse 17, iba pang mga talata. So ito po yung pangatlo na nature ng tao, mga kapatid ko, the grafted man or the born again man. Ang pang-apat, mga kapatid ko, ay ito po yung sinasabi ng Scripture or the Bible, the carnal man. Ang makalaman na tao. A carnal man. So, mayroon din pong mga talata na atin pong mapag-aralan yan, mga kapatid ko, in 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 4, Romans chapter 8, verse 5 to 8, at iba pang mga talata. Okay, in the Bible. So, ang panglima po, mga kapatid, ito po yung sinasabi ng Scripture, a reprobate man. A reprobate man. Ano po itong reprobate man? Ito po yung tao na nakakilala na sa Diyos, tumanggap na sa Panginoon, pero bumalik, nanumbalik doon sa dating gawin niya, sa pagka-old man, no? So, ito yung tinatawag na reprobate man. Yung pong maririnig natin sa iba na backslidden na mananampalataya. Na mabasa natin yan sa 2 Corinthians chapter 13, 2 Peter chapter 2, verse 19 to 22, at mapang mga talata, mga kapatid. Then, ang pang-anim po, yung tinatawag po na overcoming man. Overcoming man. Ito po yung tumanggap na sa Panginoon at maraming tuksong dumarating sa kanyang buhay, temptation, pero na-overcome niya ito. Na-overcome niya, mga kapatid. So, ito yung tinatawag na overcoming man in Book of Romans chapter 13 to verse 14, in Colossians chapter 3 verse 5 to 10, at iba pang mga talata, mga kapatid. And the last, but not the least, ito po yung tinatawag na the spirited man or spiritual man. Okay? Ito po yung naghihintay na sa pagbabalik ng Panginoon ng kanyang sarili, mga kapatid, ay blameless in the sight of God and is waiting for the coming of the Lord. Ito po yung spiritual or spirited man. At hindi pong babasa po, mga kapatid, yan, mapag-aralan natin sa John chapter 15, verse 4 to 8, Galatians chapter 5, verse 22 to 25, at iba pang mga talata na ating pong mapag-aralan, mga kapatid. So, dito po, sa seven nature of man, okay, mga kapatid, ulitin ko po, the natural man or the old man, repented man, the born again or grafted man, a carnal man, reprobate man, overcoming man, or spirited or spiritual man. Okay. So, ngayon, mga kapatid,
Upang lubos natin po itong maunawaan, mayroon po akong ipapakita sa inyo isang illustration. Kasi po sinasabi po ng John chapter 15, mga kapatid ko, na tayo ay hinalintulad sa isang punong kahoy. Yan. Tayo po hinalintulad sa isang punong kahoy. Kaya i-illustrate ko po sa inyo itong 7 nature of man para madali po nating maintindihan at madali po nating masundan, mga kapatid ko, ang tungkol sa bagay na dapat nating pong maintindihan na mayroon palang ganitong klaseng o tao, mga kapatid ko. Kaya mapapansin po ninyo, mga kapatid, na kung bakit mayroon pong mga sinasabi nating mababait na tao. Okay? May sinasabi natin na may mga reliyosong tao. May sasabi natin na mayroong mga kriminal talagang mga tao. Mayroon namang mabuti at masamang tao, no? So, doon natin ma-realize ngayon, oo nga naman, bakit mayroong ganon na mga tao, hindi puro pareho. Pareho naman tayong nilikha ng Diyos. Pareho naman tayo, mga kapatid ko, na kompleto ng senses. Pareho naman tayo, mga kapatid ko, na may nag-aaral kasi kailangan po na mag-grow. Even Jesus Christ, mga kapatid, ay nag-grow siya in knowledge and understanding and in the physical growth. Nandun po siya, kanya mga kapatid, kung bakit may matalino, mayroon ding hindi matalino. Okay? So, dito po makikita natin na oo nga naman, bakit mayroong ganon? Samantalang iisa lang ang naglikha sa atin at iisa lang din naman, mga kapatid, ang pattern ng paglikha sa atin. Ang sabi nga po ng ating Diyos na wala siyang itinatanging tao. Pari-pariho, mga kapatid, kahit magkaiba ang kulay ng tao, pero iisa lang po, mga kapatid ko, na ang taong nilikha ng Diyos, iniibig ng Diyos, mahal ng Diyos sapagkat nilikha ayon sa kanyang wangis. Kaya lahat tayo ay isang wangis lang po sa Diyos. Hindi po yung hitsura ang ibig sabihin ng wangis, mga kapatid. Amen, na binanggit ng Genesis chapter 1 verse 27, the image. Kundi yung kanyang pagiging righteous, yung kanyang pagiging majesty, yung kanyang pagiging holy, no? Mga kapatid ng ating ganun po ang paglikha ng Diyos sa atin. Pero nung nagkasala ng tao, dito po makikita mo, mga kapatid ko, na magkaiba ba na ang nature ng tao. At dito din po, mga kapatid, kung ating pong subaybayan itong ating pag-aaral, doon mo makikita kung saan ka parte doon sa nature ng tao. Kung anong nature ka mayroon ngayon, mga kapatid. Dito po natin yun makikita. Okay? Kaya hindi mo po, mga kapatid, sasabihin na, bakit siya napakasama? Bakit naman siya ganito? Ganyan siya, ganun siya. Kaya nga, sinasabi nga po, mga kapatid, na don't judge upang hindi ka rin na hukman. Okay? Kaya, dahil pari-pariho, mga kapatid, at nasa atin po ngayon kung paano po tayo magiging blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ bilang tayo po ay isang makasalanan. Dahil hindi naman po pwede, mga kapatid ko, napapasok ang tao, okay, sa inalok ng Panginoon na eternal life or the kingdom of God, sapagkat ang kaharian ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, wala pong lugar ang makasalanan doon, mga kapatid. Wala po. Amen. Wala po. Kahit pa sabihin natin na ang aking ginagawa ay mabuti sa pagtulong, wala akong ginagawang kasalanan, pero hindi naman siya naglilingkod sa Diyos. Nang ibig sabihin, mga kapatid ko, hindi siya sumusunod doon sa ipinapagawa ng Diyos, mga kapatid ko, in His commandments of God. Okay?
Hindi nga siya makita mo nagsisimba, hindi mo nga nakita siya nga nagbabasa ng Bible, or hindi talaga siya marunong sa salita ng Diyos. Kasi once na ikaw naglilingkod sa Diyos, marunong ka kung ano ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito yung pagkain po natin, mga kapatid ko, sa ating spiritual life. No? Kaya sinasabi po in Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, pagkain ng laman, tinapay, physical na pagkain o material na pagkain, but by the word of God. Ulitin ko po, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo na nagsasabi ng tao ay hindi mabubuhay lamang sa tinapay na pagkain o sa material na pagkain, kundi sa salita ng Diyos. Kaya kung bakit may salita po ang Diyos, mga kapatid, at bakit po ipinapangaral at itinuturo ang salita ng Diyos? Sapagkat sa pamagitan po ng salita ng Diyos na siyang katotohanan, siya po yung magbago sa buhay ng tao. Okay? Ano bang buhay ng tao nung nagkasala na? Ang buhay ng tao nung nagkasala na, mga kapatid, ay katulad sa isang puno, mga kapatid. Aking pakita na po sa inyo ang illustration, isang drawing, mga kapatid, na parang puno. Okay? Ito po siya. Ito yung tinatawag na the old nature or natural man. Okay? So nakita niyo, mga kapatid? Yan. Okay, baliktad nga lang yung sulat kasi nakaharap kasi. Okay? So, yun po, kaya distansya ko ng kaunti, yan, natural man, at yung puno na yan, malago, di ba? Malago siya. Yun po yung natural man, the old man, okay? Yan po yung tayong tao. Nung tayo na po'y nag-grow, mga kapatid ko, marunong na tayo kung anong mabuti at masama, nasa age of accountability na tayo, ganito ang ating buhay. Para isang punong kahoy na malago, mga kapatid. Pero, yung pong bunga o gawa ng punong ito, o kung isang puno, siyempre namumunga, di ba? Ang puno. Na kapag ang puno na namumunga at nagbunga siya, pero ang bunga nito ay puro bulok na bunga, mga kapatid. Ang ibig sabihin po, yung kanyang gawa ay gawa ng hindi mabuti. Puro kasamaan, mga kapatid. Yung tinatawag na work of the flesh na binabanggit ng Galatians chapter 5, mga kapatid ko. At yan po ay ating pag-aaralan po yan. Okay? So, yun po yung isang puno. Ganyan po ang natural man or yung tinatawag na the old man mula nung nagkasala na po ang tao. Wala po siya talagang bunga na mabuti. Nakakita na ba kayo ng puno na ang bunga ay puro bulok? Okay, puro ang daming mga insekto, talagang wala kang mapakinabangan. 'Di ba? May ganung puno, mga kapatid. So ganung puno na 'yan, paano ngayon siya na maalis yung mga bulok na kanyang ibinubunga? Anong kaparaanan, mga kapatid? Pipitasin mo yung mga bunga at pagkatapos yun ay pabubungahin mo ulit. Pag ganun pa rin ang iyong gagawin, bulok pa rin ang ilalabas niyan. Kasi the same puno pa rin, mga kapatid ko, at yung pa rin siya. So ano pong dapat gawin sa isang puno na ganun po ang kanyang nilalaman? Ang ibig sabihin, sa isang tao na makasalanan, mga kapatid ko, para siya ay maalis ang kasalanan, so anong gagawin? Ito po, mga kapatid ko, ito po yung tinatawag na the repented man. Ano po yung repented man? Ay ganito po, mga kapatid ko, ang repented man. Ang repented man ay hinahalin tulad, mga kapatid, sa isang puno. Okay? Yan, ito pong puno na ito, kanina, pinutol, mga kapatid. Pinutol ang puno. Okay? Kasi kapag pipitasin mo lang yung bunga na ating pong binanggit kanina, ganun pa rin ang ibubunga niyan. Kasi yung puno ay naroon pa rin, mga kapatid. Okay? Now, dito po, puputulin po niya para, ang ginagawa po, mga kapatid, sa isang puno na hindi maganda ang binubunga, pinuputol. Pinuputol, pati mga sanga, pinuputol. Okay?
Pero kahit na pinutol mo yan, hindi po yan mamamatay. Hindi po mamamatay yan kasi yung ugat niya, buhay na buhay. Okay? At ito pong puno na ito po'y muling sasalingsing. Di po ba? Kasi buhay po siya. Ito pong puno na ito po yung tinatawag nating old nature. Yun po yung lumang pagkatao. Na ito po'y pinutol. Sa aling paraan sa pagputol sa old nature. Ito po yung pagsisisi ng ating kasalanan. Kapag tayo nagsisisi sa ating kasalanan, yung old man natin, yung kasalanan natin na nagawa mula, mga kapatid, sa simula, dahil makasalanan tayo, yun yung tinatawag na repented man. Okay, repented man siya. Pinutol lang po yung masasama, mga kapatid, na ibinubunga. At dito, kaya siya pinutol, okay, para lumago siya muli. Okay, lumago siya muli. Pero, sa isang puno, dahil ang puno na ito, kung ano ang kanyang binubunga, kahit lalago pa rin ito, mga kapatid ko, at mamumunga uli, ganun pa rin siya ang ibubunga niyan. Kasi the same po, mga kapatid. Wala pong pagbabago. Okay? So, yun po yung tinatawag na the repented man. Kumbaga, pinutol niya ang kanyang gawa. Okay? Yung work of the flesh niya sa pamamagitan po ng pagsisisi. Kumbaga, ang pagsisisi kasi, yun yung pagpatay o yun po yung pagtalikod mo sa paggawa ng masama. Ano ba yung work of the flesh? Atin po mapag-aralan yan kapag iniisa-isa na po natin yan, mga kapatid. So, ito po yan. So, buhay pa po siya. Okay, ganyan po ang sistema, mga kapatid, sa isang tao na nagre-repent, sa isang puno na pinutol. Natitira lang yung trunk niya, puno, pero yan ay sasalingsing pa rin yan. Okay, now ngayon, mga kapatid, sa pangatlo po, okay, na nature ng tao, ay ito po, tinatawag siyang grafted man or born again man. Ito po yun siya. Yan, ito po yung kalagayan na niya, di ba, yung puno na yun na pinutol, okay, yung puno na ito na pinutol, okay, yan, buhay po yan. Ngayon, ito pong puno, siyempre lalago yan. Pero dahil sa nagrepent ka, pinutol ka, ang sabi nga po ng Bible, kailangang makatanggap ka ng Espiritu Santo. Yan sabi nga ni Apostol Pablo, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you receive the Holy Spirit. Bakit po? Kasi ang Holy Spirit, magbubunga po yun ng fruit of the Spirit. Hindi po mapag-aralan niya, mga kapatid ko. Nang sabi po, mga kapatid ko, ni Pablo, ni Apostol Pablo, kailangan ang punong ito ay madugtungan. Madugtungan siya, yung tinatawag na grafted, igagraft siya. Di ba nakakita kayo ng puno? Halimbawa, ang isang puno na mangga, na yung klase ng mangga ay yung mga maliliit lang bunga. Gusto mo yung tinatawag na Carabao mango, yung malalaki. Di ba? Ginagrap po. Dinudugtungan ng panibagong lahi. Dinudugtungan. Sa agriculture, ganun po ang ginagawa. Hindi po yung minamarkot. Iba po yung minamarkot sa ginagrap. Dinudugtong. Okay, kapag dinudugtong yan siya, mabubuhay ang uli. Okay? Mabubuhay po yan. Okay? Yung puno na yon. At yung puno na yon, kapag itong old trunk na ito, at yan ay iyo pong palaging ipoprone yan. Kasi lalago pa rin yan eh. Kasi may sarili po siya na nandiyon po ang kanyang mga ugat. Ito po, dinudugtong lang na dapat ito po ay lalago. Kaya ito po ay lalago siya. Ang idinugtong po sa buhay ng tao ay ang Holy Spirit. Bakit po? Kasi yung Holy Spirit, yung Spirit ng tao, the human spirit, yung Spirit ng tao, ito po ay tumalikod sa Diyos. Ito po, mga kapatid, na hindi na nakipag-ugnayan sa Diyos sapagkat ito'y makasalanan. Kinukubli po ng Diyos ang kanyang pandinig sa taong makasalanan. Kaya kapag nagrepent siya, pinutol niya ang kasalanan,
At kailangan makatanggap siya ng Espiritu Santo. Okay, makatanggap po siya. At ito pong idinugtong na ito po ay lalago sa kanyang buhay. Ito po yung sinasabing the born again man. Kaya sabi po ng ating Panginoon, except a man be born of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ginagrab po siya. Okay. So kapag ginagrab siya, lalago na po yan siya kasi mabubuhay yan. At ang magdadala na po itong ugat na ito sa dating puno, sa old nature o sa natural. Okay, ginagrab po. Ang ginagrab po ng tao ay ang Espiritu Santo sa kanya. Idinugtong sa kanyang buhay. Okay? So yun po yun siya ang kalagayan. No, ngayon, of course, ito pong lumang pagkatao na ito, lalago pa rin ito. Habang ito po ay lalago din, mga kapatid, kung ito ay palaging pinapakain ng salita ng Diyos. Okay? Palagi itong dinidiligan, okay, ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya po nga ang tao hindi mabubuhay sa tinapay lamang. Hindi ito mabubuhay. Ito, hindi lamang mabubuhay ito kung wala ito. Okay? The old man and the new man, according to Apostle Pablo. Mapag-aralan po natin yan, mga kapatid. So ito yung tinatawag na the grafted man or born again man. Okay? So ito po yung pangatlo. Ang pang-apat po, mga kapatid, na nature ng tao ay tinatawag na carnal man. E ano yung carnal man? Okay, ito yung carnal man. Yung itsura. Tinan mo yung itsura. Parang may pakpak. Yan. Yan, carnal man yan. Nang ibig sabihin, mga kapatid, sa carnal man, okay, ito pong old nature na ito, siyempre buhay po yan. Buhay pa po ito. Dinugtong sa kanya ang new nature. Ano yung nature? Yun yung nature ng Holy Spirit, mga kapatid. Okay, ito yung old nature, yung luma nating pagkatao. Okay? Ito po ay lalago. Lalago din yan. Habang ito ay lalago din. Pero kung pabayaan mo yan, mga kapatid, sabay siyang lumago ang old nature at ang new nature. Ibig sabihin, hinayaan mo pa rin yung luma mong pagkatao na ang kanyang work of the flesh ay nagpapatuloy. Kaya nga sinasabi po na kailangang ipoprone mo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga ang Diyos nagwa-warning, ang Diyos ay nagsasalita against to the flesh, mga kapatid ko, tungkol sa mga adultery, fornication, lasciviousness, iba pang mga gawa ng laman. Kasi yan, kaya nga ang tao kapag pinangangaralan mong ganyan, ginagawa niya yon, pinangangaral mo, nagagalit, mga kapatid, kasi pinoprone po siya. Pero paghayaan mo siya, lalago po ito, ang old nature. At kapag lumago po yan, mga kapatid ko, tawag sa kanya, carnal man. Carnal man. Ay hindi po pwedeng magkasundo ang spirit and the flesh. Okay? So, ngayon, ganun po ang situation ng isang puno. Kasi buhay po ito eh. Okay? Ito yung old nature, ito yung new nature. The old man and the new man. Ito dapat, mga kapatid ko. Ang tawag sa kanya, carnal man. Mapag-aralan po natin yan, mga kapatid ko, no? Na mayroon pong kakibat na mga talata tungkol sa bagay na ito. Okay? Ito yung pang-apat na nature ng tao. Ano yung pang-lima? Ito ang pinakamasakit, mga kapatid, kapag nasa pang-limang nature na po ang tao, mga kapatid. Ano po itong pang-lima? Ang pang-lima, ito yung tinatawag na reprobate man. Reprobate man. Ito yung sinasabi ng iba na backsliding. Okay? Backsliding. Ibig sabihin, nakakilala na siya ng Panginoon, alam na yung katotohanan, alam na yung lahat ng kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, tapos bumalik siya sa dating niyang pagkatao. Sa kanyang dating ginagawa. Yun yung reprobate man. Ang sabi nga na iba, mahirap na pong maligtas daw yung reprobate man. Okay? Na para bang isang aso na sumuka, kinakain, sorry lang po no, sa salita yun, na ang aso, kanyang suka, kakainin lang din niya. Ganon siya. So ito po, mga kapatid, yung reprobate man. Tingnan po ninyong reprobate man. Ang reprobate man, katulad ng ganyang puno, mga kapatid. Okay? Anong nangyari ngayon sa new nature niya? Ito, yung idinugtong na nandoon yung Holy Spirit, mga kapatid. Okay? Na instead na ito dapat ang lumago, ito pa rin ang lumago, ang old nature. Okay? Ito pa rin, mga kapatid ko, ang lumago. So, anong mangyari nito? Namamatay.
Kapag namamatay na po yung spirit niya, mga kapatid, na dinugtong dito sa buhay ng tao, na ginagrap according to the book of Romans, mga kapatid ko, mamamatay. At ito ang mangingibabaw. Uli. Ito yung sinasabi po sa mga parabol ng ating Panginoon ng isang taong malinis. At kapag hinayaan niya ang bahay na malinis, yung dating nakatira na espiritu doon, magyaya pa ng maraming espiritu sa bahay na yon at lalong masisira ang kanyang buhay. Ito po yung mga kapatid ko na nag-worse tuloy ang buhay niya. No? Nag-worse tuloy ang buhay niya. Okay? Yun sa parabol ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung ating pong nasubaybayan yun o ating napag-aralan yun, yung tao, mga kapatid ko nga, sabi ng Panginoon, na isang bahay na malinis, kapag umalis ang kanya, hinayaan niya ang bahay na yun na malinis, at wala siyang ginawa, yung espiritu magdadala pa ng ibang espiritu. Kaya yun, naging worse ang buhay. So ito po yun, ang puno na old nature, mga kapatid ko, dahil hinayaan niyang lumago ng lumago. Nandyan ang salita ng Diyos, nagtuturo sa kanya, na huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan, di ginagawa pa rin. Hindi na siya nakikinig, mga kapatid ko, sa mga ipinapangaral sa kanya tungkol po sa kabutihan, tungkol po sa ayaw ng Diyos na gawin niya. Yung mga vices, katulad, mga kapatid ko, ng paninigarilyo, inom, ano po mga vices na kasila sa katawan. Di ba? Yung mga kalaswaan, yung mga fornication, mga adultery, o ano pang mga kamunduhang mga gawa, mga kapatid ko, sinasabihan na siya, pinapangaralan na siya, minsan nagagalit pa sa pastor kasi ipinangaral ni pastor yung ganong mga bagay, nagagalit siya. Dahil ayaw niya, mga kapatid, na ma-prone. Kaya ano sabi po ng ating Panginoon in John chapter 15, ang puno, kapag ang sanga ay hindi naggupo, putulin, itatapon sa apoy. Kasi pag hindi mo puputulin yan, lalagot, mamumunga, ano ibubunga ulit nito? Babalik doon sa natural. Babalik doon, mga kapatid, sa kanyang work of the flesh, gawa niya. So, ganun po nangyari. Kaya, yun ang tawag na reprobate man. Sabi nga ng iba, mahirap na po siyang makabalik sa Panginoon. Mas mabuti pa raw yung hindi nakakilala sa Diyos kaysa taong nakakilala na sa Diyos. Kaya nga nangyayari, mga kapatid ko, yung mga nakakilala na sa Diyos, naglilingkod na dapat sa Diyos, tapos tumalikod sa Diyos, mga kapatid ko, ang ginagawa, nandoon sa inuman, nagiging sumsuman na lang po ang salita ng Diyos. Mayabang pa siya magsasalita doon, mga kapatid, pero wala na sa kanyang buhay. Hindi na siya namumuhay doon, dahil may alam na siya tungkol sa salita ng Diyos. Yun yung mahirap, mga kapatid ko, na muling makapanumbalik sa Diyos. Kasi nandoon ang pride, nandoon yung wrath, nandoon yung greed, nandoon. Yun yung work of the flesh. Bumalik, mga kapatid. At nawala yung nag-grieve ang spirit ng Panginoon. Kaya sabi na, huwag niyong hayaan na mamamatay ang espiritu na nasa iyo, na idinugtong ng Panginoon sa buhay natin. So ito po, mga kapatid ko, nakita niyo? Yan po ang situation. Okay? Parang puno na ganyan. Okay, lumago, ang pinalago niya, yung old nature, yung laman, yung gawa ng laman. Okay, reprobate man po yan. Now, ang last, mga kapatid ko, na nature, ay ito. Ito yung, pang-anim pa pala, mga kapatid ko. Sorry, yung pong tinatawag na overcoming man. Okay, overcoming man. Yan. Kaya nga, sabi ni Pedro, sabi ng mga apostol, na James, na kailangan add your perseverance, faith, yan, patience, yung gano'n. Okay, so ito po yon, mga kapatid ko, ang overcoming man. Okay, dahil gusto niya, palagi siya nakakain ng salita ng Diyos, palagi nanidiligan, palagi siyang naaabunuhan. Okay, lumago ng lumago. Ang pinalago niya, ang kanyang new nature. Yung new man na sinasabi ng Apostol Pablo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, day by day, kailangan mag-renew ka. Renew day by day. Okay? Ang iyong spirit, ang dinugtong sa iyong, mga kapatid ko. At huwag mong hayaan na lalago ito. Kailangan palagi mong ipopron yan. Nakarinig ka tungkol sa nakakita ka ng mga malalasong bagay, nakarinig ka ng mga hindi magaganda, pinuputol mo, ayaw mo makadugtong sa iyo, ayaw mo marinig mo yung sense of seeing, hearing, touching, teaching na hindi maganda, hindi aya, pinuputol po habang pinapalago niya yung kanyang spiritual life.
At yung kanyang physical life, mga kapatid ko, yung kanyang nasa ng kanyang laman, pinuputol. Ayaw niya. So, dumating man ang mga temptation, sabi ni James, kailangan pong maputol, mawala. Yan. Putulan mo siya ng putulan palagi sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, huwag mong gawin mo, tinutukso ka ngayon. Okay, tinutukso ka. O, ayaw mo. Pinuputol mo yon. Okay? Mayroong temptation sa iyo na pwede kang magkasala, pero hindi mo ginawa, pinuputol mo. Pinuputol mo dahil ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa iyo na huwag mong gawin yan kasi masama yan. O halimbawa ngayon, mayroong isang cellphone nandiyan nasa harapan mo, walang nakakita at hindi sa iyo gusto mong kunin. Yan, temptation 'yon. Isinasabi ng salita niya, huwag mong gawin yan kasi kasalanan yan, isang pagnanakaw yan. Huwag mong gawin yan. Ibig sabihin, pinuputol yung laman, yung gawa ng old nature mo, mga natural nature mo, na gustong gawin niya, hindi mo pinapagawa sa kanya kasi sa pamagitan ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ito po ang pinapalago. Okay, yung new nature mo at hindi yung old nature. Okay? So, yun po yung tinatawag na overcoming man. Kapag na-overcome mo po yun, pinuputol mo lahat ng mga hindi magaganda, mga kapatid, na dumating sa buhay mo, okay, lumalago ang iyong spiritual life. Okay? Yung idinugtong ang lumago. At kapag lumago yan at patuloy mo siyang pinuputol kasi every now and then, nandyan talaga ang temptation. Every now and then kasi buhay na buhay po ito. Pwede pa rin itong lumago. Pero sa pamagitan ng salita ng Diyos, okay, ay hindi po siya lumalago kasi pinuputol mo. Okay? So yun po yun siya. Yung tinatawag na overcoming man. Okay? Atin pong pag-aralan din yan, mga kapatid ko. So last but not the least, mga kapatid, ito na po yung tinatawag na the spirited man or the spiritual man. Yan. Ito po yun siya. Ganyan po ang magiging situation ng isang puno, mga kapatid. Ginrap po ng, ito yung, sinabi ko po kanina, mga kapatid, example, na ito yung maliit na, ang bunga nito maliit, at gusto mong ang bunga ay malaking bunga ng mangga, yun po yun. Iba ang kanyang puno, old niya, dinugtungan siya ng magandang lahi, mga kapatid ko, lumago, kasi pinuputol niya palagi ang naroon sa old nature niya. Okay? So, yung pong fruit of the Spirit, namunga na. Okay? Yung itinugtong na Espiritu, kaya nga sabi ni Propetang Joel, in this last days, I will pour out my Spirit to all flesh. At ito po yung binabanggit na Apostol Pedro na unang nakatanggap doon sa upper room ang mga disciple to receive the Holy Spirit. At ang Holy Spirit, sabi ng Galatian, yan ay magbubunga. Ano pong ibinubunga ng fruit of the Spirit, mga kapatid ko? Love, joy, faith, long-suffering, patience, fitness. Pag ito na po, mga kapatid, ang buhay mo, tinatawag na spirited or spiritual man, kahit kaaway mo, kaya mong patatawarin. Kaya sabi na, ang hirap daw magpatawad na, sabi ng Panginoon in greatest commandment, second greatest commandment, mga kapatid ko, love your neighbor as you love yourself. Yung neighbor mo, palagi kang inaaway, pero minamahal mo pa rin siya. Love your enemy as you love yourself. Magagawa po yun kapag ito na ang klase ng iyong nature sa iyong buhay. Yung tinatawag na spiritual or spirited man. Ang lumago kasi, yung pong idinugtong sa iyo. Yung pong, sabi po ng ating if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Ito, and new things become new. Okay? So yun po, ito po yun. Magbubunga po siya ng fruit. No dati, yung bunga ng old nature, mga kapatid, ay puro bulok. Ito siya, puro bulok, work of the flesh lahat ang kanya, pero dito na sa spirited or spiritual man, ito na po'y fruit of the Spirit ng tao. Okay? So, dahil maikli lang po ang ating oras, mga kapatid ko, hindi po natin mahimay-himay ang bawat nature ng tao na atin pong susugan sa pag-aaral, mga kapatid, na binabanggit kong mga talata, tungkol sa seven nature of man. So kung nais po ninyo, mga kapatid ko, na lalo nating lubos na maunawaan ang aral na ito, mga kapatid ko,
tumutok lang po kayo sa next nating pag-aaral sa Thursday, God's willing, ay ating i-continuous po ang pag-aaral sa 7 nature of man. So, isa-isahin na po natin sa pag-aaral ang old man or natural man, repented man, born again man or grafted man, carnal man, reprobate man, overcoming man, and spiritual or spirited man. So ito po mga kapatid ko, doon mo makikita sa isang tao, doon nga sabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kanya ng langit. Makikita, malalaman mo lamang at makikita mo sa Kanya kung makikita mo ang Kanyang bunga. Doon sa bunga, sa Kanyang ginagawa, mga kapatid ko, sa Kanyang pagkatao. Kaya huwag kang magtaka, ulitin ko po, kung bakit mayroon talagang masasamang tao, mayroon naman tao na mangluloko, mayroon tao, mga kapatid ko, na mabuti ngayon, bukas hindi, mayroon ding tao, mga kapatid ko, na talagang napakatindi ang ugali, masama, mga kapatid ko, mayroon ding makadiyos no na tao, okay, pero ang taong makadiyos no naman, pero sa pagtalikod ay chismosa din pala, hindi pala maganda, makikita lang na yung sarili niya na ito'y Diyos nun siya, ay siya religyoso, pero yung pala ang kanyang ugali, ang kanyang sarili ay hindi tama, mga kapatid ko. So yun po yung makikita mo, ganun palang klase ng tao because of the nature of man. Okay? Pero ang hangarin ng Diyos sa lahat ng tao, mga kapatid, sabi nga niya, kaya mga kapatid ko, na ayaw niya na ang tao ay mapahamak, bagkos na ang tao ay makapanumbalik sa Kanya. Kaya sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, kung sino lang, that believeth in Him, sa ating Panginoong Jesucristo, kung anong tinuturo niya, kung anong sinasabi niya sa salita ng Diyos, kung ano ang kanyang ipinangangaral, mga kapatid ko, nasusundin. Whosoever believeth in Him. Yan. Yung ano po yung binibilib mo doon sa ating Panginoon? Yung kanya pong aral, yung kanya pong example. To be followers of God, to be followers of Him. Okay? And not sinabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. At makamtan natin ang everlasting life kapag ang ating pagkatao ay ating maabot ang tinatawag na the spirited or spiritual nature of man. Kasi sabi ni Apostol Pablo na ang ating buong pagkatao, spirito, kaluluwa, at katawan, be preserved, blameless, unto the coming of the Lord Jesus Christ. Okay? So, yun po mga kapatid, at see you po sa Thursday, ating pong pag-aralan, continuation mga kapatid, isa-isay natin po yung 7 nature of God. Marami pong salamat sa inyo pong pagkikinig at panunood, at nawa po ay inyo pong nasundan ito at atin pong pagpatuloy sa next nating pag-aral dito po sa series of study ng Crossroads Global Mission. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka at salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Panginoong Diyos na nagbigay po sa amin ng liwanag at sa aming buhay. Nais namin, Panginoon, na sa pagbabalik mo, kami po ay makasama sa iyo pong kaharian sa buhay na walang hanggan. At ayaw po namin, Diyos, na mapahamak at mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Thank you.